nahulog. Lahat pwede ho itong t-shirt na to ni Congressman Rodante Marcoleta. Ayun na nga, rekta ho tayo. Grabe, ganda nito. Baka kung Dante Marcoleta yan. Ayan oo. Pang number 12 na ho yan sa pinaka-latest na survey. Tingnan nyo naman yan. Ibang klase yung dami ho nito mga kababayan. Kaya kung gusto nyo ho nito, ano pa ho bang hinihintay nyo? Pakimay na ho to sa, sa comment section. Para tayong nag-online selling na. Ito, panoorin mo muna tayo nito bago. Speaking of magagaling na leader, pagka usapang magagaling na leader, huwag nyo ho munang isama si Vico Sotto dyan. Hiyang-hiya naman ako dito kay Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Hindi naman sa pinag-aaway natin sila. Dito kinukumpara natin kung anong mga nagawa nitong mga alkalde na to. Pero para ibida sa atin itong si Bossing Vic Sotto na isa sa mga uprising, isa yung mga magiging susunod na leader sa ating bansa. Tigil muna, tigil. Maraming magaling dyan. Nandiyan pa si Mayor Baste Duterte. Nandiyan pa. Marami yung mahuhusay na mayor dyan. Wag ho muna natin ilinya. Si Yorme, Isko Moreno, marami ho. Nako. Kung pagalingan at madaming nagawa, ano ho ba mga nangyari dyan sa Pasig? Di natin binaba natin si Vico. Nagre-react lang tayo dito sa sinabi nitong si ano pangalan to? Yan ito si Bossing Vic. Papasadahan natin na mabilisan yan at papanoorin ho natin yung video ng Third Floor Studio na kung saan sinalansan ho nila ng maayos ang banat nitong si Bossing Vic Sotto. Dito muna tayo sa mga kababayan natin sa Netherlands. Ganito ho nila kamahal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matindi ho ito, ibang klase to. Hindi ho talaga tumitigil yung mga kababayan natin, lalo lang hong tumindi habang tumatagal si Tatay Digong diyan sa detention facility ng ICC. Lalo hong dumadagsa, lalo hong nag-iinit ang mga karburador ng ating mga kababayan diyan sa Netherlands. Pati nga ho yung mga nasa karating bansa ng Netherlands, talagang nagpupuntahan sila diyan. Yung iba galing Amerika, yung si Binibining Maharlika, yung mga kababayan natin sa Estados Unidos, yung kasing iba diyan hindi nila kailangan ng visa. Pagka naisipan nilang pumunta, yun na, dire-diretso na. Tayo ho kasi kailangan pa ho natin ng visa bago tayo makapunta dyan sa Netherlands, no? Mahirap pong magpunta dyan, sa totoo lang. Pero kung nataon, visa free yung Pilipino. Naku, ang dami na hong Pilipino ngayong mga panahon dyan sa lugar na yan. Naswerte itong bang administration na to, kumbaga may visa ang pagpunta dyan. Kaya talagang medyo hirap yung mga taga-suporta ni Tatay Digong na magpunta dyan sa lugar na yan. Eto, rekta na ho tayo dito kay Mayor Benji Magalong. Ito, isa ho to sa mga tinitingnan nating leader ngayong mga panahon na to. Oo, marami tayong naririnig-rinigan na ang tawag dito, dilawan yan, kesyo ganito, kesyo ganyan yan. Matagal na ho yan, mga yung inendorso niya si ganito, inendorso niya si ganyan. Siyempre, ho yan, local government official, local executive, no? Lahat ng lumapit dyan, talagang niya, yung i-accommodate niya, hindi na pwedeng bastusin. Kunyari, nagpunta si ganito dyan sa Baguio City. Alkalde, siyempre, di ba? Anong gagawin mo? Babastusin mo, paalisin mo. Kaya nyo rin ho yung kumbaga timbangin din natin. Pero pagdating sa prinsipyo, doon tayo nagkakatalo. At hindi bida-bida sa social media na kesyo, magsesenador ako susunod na leader. Yung tipong magiging... Yan nga ang husay ng performance sa Baguio City pero hindi natin siya naririnig na namumuliti ka na pagka ako ganito, ganyan gagawin ko, ako susunod na magiging leader. Wala ho siyang mga kababuyan na ganun sinasabi. Kagaya nitong si Vic Sotto. Katapos nito kay Vic Sotto ho tayo, pakinggan ho muna natin ang sagot nitong si Mayor Benjamin Magalong dito kay ating Claire. Ito game. Si Ma'am Miss Claire Castro.
Alam mo, naintindihan ko naman si Ma'am Miss Claire Castro, no? Kasi nga, has no choice but to defend, of course, the administration. Pero ang kinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Actually, nasa kanila nga yung mga ebidensya eh. Unang-una, doon pa lang sa AKAP hindi naman nakasali yan sa NEP. Bakit nagkaroon sa bicameral ng NEP ng AKAP bigla? Itong pahayag ni Baguio Wala sa NEP, National Expenditure Program. Tapos parang sumulpot na parang kabuti. Oh, meron kagad AKAP. Magic nga magic nga ho. Mga ano ho yan, mga magikero, yung mga congressman dyan sa House of Representatives. Pwede ho natin sila tawaging mga magikero. Imagine wala sa NEP. Maya-maya biglang merong lalabas na ganong programa. Tapos binagtanggol pa ho ng, ang tawag dito, ng DSWD kasi matagal na daw yan. Matagal na yung proyekto na yan. Yang matindi ho dito, naglabas na ng ordinansa o naglabas na ng alituntunin ang COMELEC na bawal mamigay ng ganyan ng mga kandidato. Pero kaliwat kanan pa rin ho yung mga nakikita nating kaganya si di ba? Yung mga walang yang congressman dyan, di ba? Kahit panahon ng kampanya, meron pa silang nalalabang pamano-mano. 1, 2, 3, 4, 2,000. Bless you. Parang Pasko eh. Ginawang Ginaldo. City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa hamon ng Malacanang na magpakita siya ng ebidensya sa pahayag na ang pambansang budget ngayong taon ay ginagamit bilang pondo sa halalan. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat nilerespeto niya ang pahayag ni Mayor Magalong, mas makabubuti kung suportahan ng alkalde ang kanyang pahayag gamit ang mga ebidensya. Yan ang problema, Aling Claire. Nagsusumigaw na ang ebidensya sa social media na kung saan yung AKAP na yan, inalmahan nga ng mga senador kaso nung nabigyan na sila ng allocated fund para sa kanilang para ipamigay nila na nahinig sila. Ganon ho kabantot ang sistema ng ating bansa. Ganon ho kabantot. Di ba nag-iingay sila, ano yung AKAP na yan? Ano yung AKAP na yan? Haharangin namin yan sa Senado. O sige, 5 billion kayo. Okay, naiintindihan na namin. Para pala yan doon sa mga kapos ang kita. Anak nito. Ang lalabo nyo. Kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue. Ang angas nitong si Claire Castro, kala mo talagang siya presidente. Sige, kaya ko yan. Tatapatan ko, lalabanan ko yan. Kahit sinong sumagot sa akin, talagang babanatan ko. Itong ali na to, parang nakapulot sila ng tindera, palengkera sa aklesang babae. Tapos, yan, tayo ka dyan, salita ka na salita. Ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda. Kung Marcoleta, number 38 sa balota, naku, matindi ho yan mga kababayan. Bago ho kayo magkakaganito, mag-subscribe ho muna kayo. Palak pa ako. Number 38. Siyempre, number 10, itong si Attorney Jimmy Bondoc. Kampanya ho ngayon. Manatili ho tayong mga lampag sa ginawa ng administrasyon kay Tatay Digong. Pero mas lalakas ang ating mga boses pagka napanalo natin yung ating mga kandidato. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Pero kaya naman ho natin pagsabay-sabay niyan. Kaya natin banata yung mga nag-e-epal, yung pagkalampag sa administrasyon at pangangampanya sa ating mga kandidato. Importante ho yan mga kababayan. Ngayon ba ng panahon na to, number 56 sa balota, di ba? Tumataas na ho sila sa mga naglalabas ng survey. Ngayon, itong problema dito mga kababayan. Pagka yung ilinabas ng Pulse Asia, linabas ng Social Weather Station, SWS, taliwas doon sa pinaka-latest na survey na lumabas. Naku, yari tayo dyan. Ano na yan, kumbaga kargado na yan. Kumbaga itong mga surveyor na to, paldong-paldo na naman. Ganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya. Ay, gagawa pala tayo ng survey natin ano pang hinihintay nyo? Inquire na. Gagawa ako ng survey. Papasurvey ako dito, PH Update Survey.
Ganun ako ngayon eh. Ginawang business yung visit na survey. ebidensya niya. Survey na yan. At ito po ay ating paiimbestigahan. Sagot naman ni Mayor Magalong sa hamong maglabas ng ebidensya upang mapatunayang may katotohanan ang kanyang mga bintang. Talagang this is a challenge to all of us dahil another is they want me to produce evidence when in fact ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala na sinalita kundi wala nang sinabi kundi kung wala si speaker, walang akap. Kung wala si speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay speaker. Puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung speaker. Aling Claire, ano nangyari sa'yo? Anak ng tokwa, patay tayo dyan. Yari tayo dito kay Mayor Benjamin Magalong. Ano, sagot? O, para doon sa mga ano dyan, mga ensaymada at talyanista, hinahanapan nyo ng ebidensya itong nitong si Mayor Benjamin Magalong. Kada payout nila, di ba? O yan, si Speaker. Pasalamat kayo. Palakasan ng palakpak. O, labas nyo yung ingay. Di ba, ganun doon sila eh. O dito, palakpak. O, mahina dyan. Bawasan natin 1,000. Totoo naman. Sa lahat ng rally na kung saan namimigay sila ng ganyang mga ganyang doon sa mga payout, hindi rally, mga payout. Namimigay sila, talagang ibinibida nila, pasalamat kayo kay Tambaluslos. Kundi dahil sa kanya, di ba? Ayuda, hustisya yan, hustisya. Justice daw eh. Kakapal na mukha ito mga... Nako naman! Hindi, nagre-react lang tayo dito kay Mayor Benjamin Magalong. Yan ang mga leader. Hindi yung sasabihin mo, you will be the next leader of this country. Anong leader? Ang daming nakapilang mahuhusay dyan. Nasa si Vico Apelido Soto. Tapos, tanggalin mo Soto, ordinaryong mayor yan. Bakit pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Wala pang direktang tugon dito sa ngayon ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero nauna na ring itinanggi ng mga kongresista ang aligasyon. Ayon Bakit hindi nyo ipatawag yung si Mayor Benjamin Magalong dyan sa House of Representative? Kung bagger lang ang nagsabi niyan, nako, fake news, tawag yan, tawag. Share mo na, contempt na yan. Ba't itong si Mayor Benjamin Magalong? Bakit di nyo makana-kana? kay House Prosecutor at one Double standard. Hindi yan ang gustong makita ng mga kababayan natin, yung mga ganyang klaseng double standard. Rider Party List Representative Rog Gutierrez. Hindi totoo na mga kongresista ang may hawak ng budget ng AKAP, kundi mga ahensya ng gobyerno. Hindi naman namin sinasabing hawak nyo. Ang sinasabi, bago lumabas yan, dapat present muna yung mga congressman na nagpapamano sa mga benepisyaryo. Kayo naman, nasa DSWD yan. Alam namin, wala sa hawak, wala sa pera niyan. Pero base sa mga naglalabasang alingas-ngas at base dito kay Mayor Benjamin Magalong, merong 7-7 scheme. Kumbaga kada congressman, sabi, itong si Mayor Benjamin Magalong, merong allocated na fund kada dito sa mga congressman na malapit dito kay Tambaluslos. Kumbaga, pagka mag-pay out itong si DSWD, nandiyan yung congressman. Di naman namin sinasabing hawak nyo. Parang kagaya nung kay Luistro, di ba? O pagka merong payout, nandun yung mga congressman. Kagaya nung mga di ba, yung payout nyo sa mga mall pa nga, di ba? O sino yung mga nandun sa sa mall pagka nagkakaroon ng payout o ng AKAP payout, kayong mga congressman. Yun ang sinasabi namin. Kailangan makita ibandera ang pagmumukha nito mga walang yung congressman to pagka ipamimigay yung mga naturang pondo na yon. Yun lang naman ho yun. Hinawin natin, wala sa mga palad nila. Pero dapat present sila. Yun. Pero marami ding lumalabas na mga bali-balita na di umano. Saka na ho yun. Tupad Mike. These are all national budget of the national agencies. So I think respectfully they belong to the DSWD, the DOH, and the DOLE. So I'm not sure where it would come from po na it was allocated po. So magpunta
Rekta ho tayo kay Mayor Benjamin Magalong, mga walang kwenta naman yung sasabihin nito mga congressman. Pero sagot naman ni Mayor Magalong. Well, alam mo, sanay naman sila magsalita kaya magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Katotohanan lang po. Saludo. Makinig kayo sa taong bayan. Mahiya na kayo sa ginagawa ninyo. Palakpakan ho natin itong si Mayor Benjamin Magalong, anak ng toko. Saludo ako. Taas na respeto ko dyan sa mama na yan eh. Pero dito sa ginagawa niya na to, mapadilawan o kung ano pa man siya. Dito sa pinaglalaban niya na to, kaisa niya ho tayo dito. Dahil hindi ho tayo mga talyanista at siya yung mada vlogger dito. Nakasarado ang utak na pagkayang individual na yan, kalaban o kung sino pa man na sinusuportahan, kahit ano pang sabihin yan, di natin susuporta. Hindi ho ganon. Pagka nasa tama naman, pakinggan naman ho natin. Huwag naman ho nating itong mga ensaymada talyanista. Sige nga, reakan nyo to kung kaya nyo. Mawawalan kayo ng alawan. Hirap na yung taong bayan. Grace Dr. Leroy. Ayun. Ito. Yari kayo, di ba? Sinasabi ko sa inyo. Dito na ho tayo kay Boting Big Toto. Boting Big Toto. Wag gano'n. Daming nakapila dyan, daming mahuhusay dyan. Ibig sabihin, itong si Mayor Baste Duterte, ganun-ganun na lang natin lalampas. Hindi naman pwede yun. Kung usapang alkalde, kung usapang leader, huwag niyo munang isalansa ng inyong anak sa mga uprising ika nga, yung mga upcoming, na mga, di ba, mga pangalan sa politika sa ating bansa. Huwag muna, hindi pa hinog, mapaklayan, mapait yan. Pagka mapait, hindi masarap. O pagka mapait, hindi yan kakagatin ng mga kababayan natin. Kaya muna, yaman muna sa, patanday niya muna Pasig. Baka kay Yorme Isko Moreno nga lang, baka pasabak yang si Vico Soto eh. Wala pa si Mayor Benjamin Magalong, kay Mayor Isko Moreno ho muna tayo. Wala pa si Mayor Benji, wala pa si Mayor Baste Duterte. Wala pa ho yung mga mayor na yon. Kay Yorme ho muna tayo, itapat ho natin siya kay Yorme. Mamaya ho mga kababayan, yung mga idolo natin sa third floor, naku, aayusin nila kumbaga. Hindi tayo magaling sumalansan eh. Sila talaga yung kumbaga expert sa pagsasalansan. Pakinggan natin to. Nako. Yan, ayan o. Yan o. Yan o. Okay. Hi fans! Hi fans! Hi Dovercans! Hi Dovercans! Isang mapagpala at magandang umaga sa ating lahat. Ako po'y gusto ko lang bumati. Gusto ko lang po kayong batiin, mga Pasigueño. Gusto ko po kayong i-congratulate. Nako. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahal na lungsod, napatunayan natin sa buong bansa na kaya natin labanan at sugpuin ang korupsyon. Kayo ang aking binabati kasi kayo po ang nagluklok sa mga magigiting na taong nasa harap ninyo ngayon. Wow, talaga naman. Matindi to si Mayor tuloy. Kaya sa darating na Mayo, huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Style na bulok. Wow. Politikang may panunuhol. Politikang may pananakot. Ito in fairness, dito kay Vico Soto, mahal siya ng mga taga-Pasig. Mahal siya ng mga taga-Pasig. At hindi naman tayo sa taga-Pasig, wala ho tayong hindi naman ho natin nakikita yung mga ginagawa niya dyan. Pero yung kay Yorme, nakikita natin nung naging siya, di ba? Nung naging mayor siya. Ngayon, babalik na naman ho siya. Sigurado panalo na yan si Yorme. Dito kay Vico Soto, kung hindi lang ho Soto apelido niyan, baka hindi man ho natin kilala yan. Baka hindi man ho mainit sa sa media ika nga. Hindi man pinag-uusapan sa mainstream media o social media. Soto lang ang apelido. Pero yung mga mayor sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, marami ho mas mahusay diyan. Politikang puro kasinungalingan.
Nako, yan sinasabi natin. Nagagalit siya, ano yan, Dito na po Tamba. tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Wow. Ang dami ko nakausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting na konsehal, vice mayor, congressman, yung good governance. Wow. Ano po ba yung good governance? Oh, ganito ang good governance. Kung ano yung mga nakakasira, mag-umpisa ho tayo doon sa pinaka-importante. Ano yung pinaka-importante? Peace and order. Yun ang good governance. Pagka anong tawag dito? Yaang Pasig, yung estado ng kriminalidad, illegal na droga, nakahalin tulad na sa Davao nung panahon ni Tatay Digong. Pabor ako dyan. Pero pagdating ng good governance, tapos iharap mo sa amin si Vico Soto, naku, hindi ko sinasabing korap siya. Pero ang atin dito, wala pang napatunayan si Vico. Yung apelido niya kilala. Maraming Soto merong Kay Soto, diba? Merong Tito Soto, merong Big Soto, maraming Soto kaya kilalang kilala, mainit. Pero pagdating siya napatunayan, naku po, wag ho mo nang ganun. Naman to ko. Papaliwanag ko po sa inyo. Okay, paliwanag mo, Brad. Imagine, ako ngayon, ginagawan ko ngayon ng reaction video, itong si Bossing Beat, para pinapanood lang natin sa Bulaga. Hindi mo natin siya inaaway ha, nagre-react lang tayo, game. Makinig po kayo. Idol natin si Bossing, idol natin. Ang Wala tayo, hindi tayo galit kay Bossing o kung ano pa man. Idolo ho natin yan, magaling yung komedyante yan. Isa sa mga ano yan, legend, yung Tito Big and Joey. Idolo natin yan, 2 kabay, saludo tayo dyan sa mama na yan. Magaling mag-ano yan. Pagdating sa sa pagpapatawa. good governance ay governance the good. Naku, yari tayo dyan. Naknanto ko, pipinabe. Tandaan nyo yun, huwag nyo kakalimutan. Ang good governance ay governance na good. Period. Palakpakan natin ito si Bossing. Pero kulang. Oh. Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Yun naman pala. Okay. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay samahan natin ng dasal. Sa darating na Mayo, ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga Pasigenyo. I am very proud of you. Eto na po, pakikilala ko na po. Alam nyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa, edi si nanay. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Kung naman. Awa naman ko kayo. Naknanto ko. Pagka yung political will nitong si ang pangalan to, Vico Soto, yan. Na-disgrasya pa, nasalat patuloy. Hindi siya pinag-uusapan, panalo na. Ano po, presidente? Naknanto ko. Alam naman namin na meron kang pagkakomedyan, pero Mayor Vico Soto! Nako, yari tayo dyan. Ayun na nga mga kababayan, siyempre, no? Eto, sasagutin ako ng mga iniidolo natin sa third floor studio. Ito si Madam Pamela at itong si Sir Marlon. Palakpakan muna natin, third floor studio. Baklas yun, bilis ng ano ng mga yan. Nasa 120 na sila. Tsaka matindi kong bumalagbag talaga yung mga yan. Lalo na yung si Madam Pamela. Nako. Ako, politiko, babalagbagin yan. Yee! Takot. Ito, pakinggan natin. Kaya nung nabasa ko yun, sabi ko, sinend ko kay Marlon, sabi ko, Marlon, sabi ko, basahin mo ang next president mo. Tapos sabi niya, anong next president? Sabi ko,
basta ako, Mayor Baste ako, sabi ko. Oo, pwede. Yan yun, di ba? Kung binasa ni Bicol Marlon, versus kung Baste, binasa ni oh. Marlon, sabi niya, topic natin bukas. Sabi niya, ganyan. So, now we're gonna discuss it, no? Kasi, And speaking of ano, Pam? Speaking of Pasig, shout out sa chief of staff ko, si Atty. K. hello, hello. Pasig yun. COS mo ba si Atty. K? Oo, directoral niyo yun. Para asik level yun. Matigas yun. Matigas yun sa sabukan. Hindi, Yun. ano, kasi Marlon, hindi mo maiwasan na ang ama talaga will dream for the future of their kids. Naman, normal yun. Normal. Maiintindihan mo yung sinabi ng ama. Normal yun. Pero, kung malalim ka sa politika, makikita mo na ito ay politically motivated yung pagkakasabi. Because the Sotos are in politics. And who is currently, aside from Lico Soto, running for national election? Si Tito niya. Tito Soto. Tito Soto. Senate President siya dati, nung presidente naman, ang isang PRRD. Oo. Oh, okay. But then, nung ipinasa na, Na kung saan talagang happy sila doon sa war on drugs ni Tatay Digong. Pinagtatanggol nila sila lahat. Ngayon alam nyo naman kung kanino siya naka-line up sa alyansa ng mga mambubudol. Ngayon tanungin ko kayo. Ano ang meron itong mga Soto na to pagdating sa prinsipyo sa politika? Wala ho tayong maaasahan. Kay Tito Soto, kay Vico, hangin muna yan, nasa ano pa siya. Si Tito Soto nga, di manalo-nalo, baka presidente tsaka vice president, di manalo-nalo. Gusto nilang gawin yung path ni Tatay Digong sa presidency from mayor to president. Malabo. Labo yun. Wala pang, kunyari, buong Luzon. Yung buong Luzon, class para sa'yo. Walang ganon si Vico. Pero itong si Tatay Digong, pagka sinabi mong Mindanao, huwag na kayo magpagtalo dyan. Ika nga tatayo ang buong Mindanao para dyan sa mama na yan. Kasi nakita ho nila yung prinsipyo niya pagdating sa kanyang mga pinanlalaban. Yun. Pagka meron na siyang Luzon or Vico Soto, yun, maniniwala ako, pwede na siya. Yung mga kable sa Pasig na ilagay na sa ilalim ng lupa, yan. Pagka yung peace and order, sa Davao, sa Pasig, tulad na sa Davao, yung disiplina ng mga tao sa Davao, kagaya na nasa Pasig. Yung kalinisan sa Davao, kasi hindi nila nasa Pasig, maniniwala na tayo doon. Susuporta tayo doon. Pero habang wala pang gano'n, huwag mo nang bidang gano'n. Mahirap yan, malatai ka. kasi inintroduce ni Vic Soto, yung anak niya, na parang ang susunod na presidente, Vico Soto. Tapos ang sabi naman ng bata is, hayaan nyo na overwhelm lang. So, maibibigay natin yun sa tatay. Pero yung the politics surrounding it, medyo parang minsan, di ba ang direksyon nga natin mga Pilipino ay maging matalinong botante. Minsan dapat hindi mo palagpasin. Dahil, Marlon, very critical nga tayo to people without credentials na naghahangad ng mataas na posisyon sa gobyerno. Pero yung mga achievement mo, hindi nakalinya dun sa dream mo ng higher position. May mga issues kasi na ang isang Vico Soto is really just all about, allegedly, all about marketing himself, packaging himself. Overrated. Overrated. Talaga? Kasi, dalawang termino na. Ano sabi ni Sir Marlon? Overrated. Yun, overrated ho siya. Pinipilit Ang daming mahuhusay na alkalde, di nagbibida-bida next president. Overwhelm. Kargado yun. Kahit na dinadaan sa tao nitong si Vic. Kumbaga, sige nga, sundutan natin. Siguro nag-uusap-usap sila, mga pamilya Soto. Sundutan nga natin, pakilala ko siya. Tapos, hindi naman yung kumbaga, na-excite ka tapos bigla ganun siya sa BS. Ang isang Vico Soto. Pasintabi to. Pero, sige, i-bash nyo kami. Ito, ilalatag lang namin kasi karamihan din ng mga Pasigenyo, ito rin ang pula. Nakadalawang termino na ang Vico Soto. Meron ba tayong nakita? Merong hinahanap nila Sinisingil na nila ngayon yung resibo ng pinangako mo sa nakalipas na 2 eleksyon. Meron bang universidad ang Pasig City?
Meron bang Nakailang term ba siya? pangalawa na to? So, ibig sabihin, pangatlo na to. 6 years na. 6 years na yun. So, normal lang na maghanap yung mga kababayan natin sa Pasig ng resibo at accomplishment mula sa kanya. So, meron bang university? Meron bang hospital? Wala pa. Ang masaklap, hanggang ngayon, yung may oras po, pumunta ho kayo sa Rizal Medical Center o ano man yan, yung karamihan po sa mga pasyente ngayon sa emergency room ay nakaupo lamang sa monoblock chair. Nako, paano ba yan? Paano yan magiging presidente? Kasi pagka hindi pa hinog, huwag mo nang sinusungkit mo kaagad, bossing eh. Oh, kahit anong bagay na hindi hinog, huwag niyong ipilit. Ako, sinasabi ko sa inyo, sasalansanin kayo ng mga iniidolo natin dito sa third Sa floor. Pasig yan? Pasig to. Rizal? Now, pagdating sa hospital, eskwelahan, ano na yung mga bagong naipatayo? Sinisingil na daw ho siya ng mga Pasigenyo na yan na nga ba sinasabi natin? Huwag iunang yabang. Inuuna kasi yabang eh. Diba? Mananalo naman eh kahit di nyo sabihin yan. At kung hindi pa hinog, huwag mo na sundutan ng sumusundot ka agad eh. Pasig to, walang bagong university, walang bagong Meron daw hospital. University of Pasig eh, UP? UPAS. Pero nadagdagan ba? Kung ikukumpara niyo po, Kagaya ng hinahanap pagkinadumang- natin kay Marlon, tuloy kay Marcos, di ba? Oo, Nasa mga wala rin. hospital. Nasa yung mga pinangako mo, di ba? Nasa yung mga pinangako mo. Baka wala naman sa campaign promise niya magdagdag. Isa-isay natin ha. Yung inote ako niyan, andal lang ha. Wala akong signal pa pera. Walang pambayad. Pamantasan ng Pasig. Walang pambayad. Tingnan natin. Tapos, sige, kapuri-puri yung marami siyang savings. Ano ba ang savings? Sa savings ano? ng savings ng Syudad. LGU. Oh. Pero gamitin mo yung savings sa tama. Yung mga Bakit hindi ba vital nagagamit sa needs. tama? Ang priority nila ngayon, yung City Hall, Smart City Hall, na ang balita natin ha, pwede nilang sagutin to, pwede natin overprice yung City Hall. Bakit yung mas mga mag-uukol ka ng mamahaling City Hall, samantalang yung mga pangunahing pangangailangan ay hinahanap ng mga Pasigenyo. Kasi Marlon, ang totoong leader ay mamamayan muna bago sarili. Correct. At pag sinabi mong uunahin mo ang iyong tahanan, which is in this case is the Pasig City Hall, eh parang mas gusto mo munang nakapaloob ka sa isang magandang palasyo pero paglabas mo ang constituents mo yanig sa Pasig. Aanin mo yung magandang City Hall. Kung makita mo naman yung mga kababayan mo, mga nanlilimahid sa paligid. Diba? Marami pa ba dapat nun sa Pasig? yung traffic na lang. Alam mo yan. Nag-uopisina tayo bandang nadadaanan natin, di ba? Yung traffic, grabe. Talagang sobra. At Grabe ho. Pag dumadaan ho tayo dyan, grabe. Traffic, speaking of traffic, talagang grabe ho dyan. daan ka sa Pasig, kailangan mo magbaon ng super daming pasensya. Sanda Kasi, mo na pasensya. huwag na lang yun. Yung kriminalidad, nagbabalik na naman yung... Huwag natin kalimutan ha, naging sikat ang Pasig dahil dun sa Tiangge. Ngayon, nagbabalikan na naman po ang droga. And dito tayo ngayon, Pam. Local tong tinatalakay natin. And bahala ang mga taga-Pasig magpapatunay kung tama ba na nadagdagan ba ang hospital nyo, nadagdagan ba ang May nag-agree sa'yo universidad nyo, Alex. kung nadagdagan ba yung universidad nyo, at pag hindi, patunayan nyo kung nadagdagan, kung mali kami, at doon sa mga umaayon sa akin dito, bahala po kayo. Basta ako, nire-relay ko lang po sa inyo yung mga nakakausap kong taga-Pasig. And Pam, pinaka-latest na lang to. Pinaka-latest. Yung pamangkin ko po, anak na ate ko dalaga, ang boyfriend taga-Pasig. Siya rin, Tito Marlon. Boyfriend na to. Hindi ko, akala lang, sinumbong ko, kamusta Pasig? Hindi mo yung Wala nga boyfriend. na. Hindi, ibig Parang sabihin, hindi sa mukha mga ko. din, okay. Back to you, Pam. Joke lang. Hindi masyadong Ngayon, local yung tinatalakay ko. Marami pa yan, maraming himay natin, hindi ko lang mabuksan yung detalye ko. And on national level tayo. Pareho sila pa ni Benji Magalong. Ng posisyon, bilang mayor. Bilang mayor. Tapos pareho sila laging sila yung sinasabing Mr. Good Governance. Alam mo yan,
Good governance din ba ang slogan ni... Asan si asa si Vico dito sa AKAP? Asa si Vico dito sa mga walang humpay na ayuda? Nagsasalita ba siya? Nabanggit siya nitong si Mayor Benji, pero hindi ni-interview ba siya ng media? Hindi kinukuha panig niya para hindi siya mag-init sa sa mainstream media, ganon? Alam nila na hindi magiging mabenta 'yon? O taliwas sa naratibo ng mga kaibigan ng pamilya nila na nasa loob ng mainstream? Bantot? Yun ang imahe nila, yun ang pinoportray nila. Pero mas good governance kung nakikita si Mayor Benji. Bakit? Oo. Mas nagsasalita ang isang Mayor Benji Magalong patungkol sa malalang korupsyon sa Malacanang, sa Kongreso. Asan ang Vico Soto? Mayor Magalong, sorry interrupt lang din kita. Si kasi Mayor Magalong can speak the language of national capacity. Si Vico Soto, I never heard him speak of a national concern and little of his local So ibig concern. sabihin, Pam, mas presidentiable ang isang Mayor Benji Magalong. Hindi pala yun! At hindi presidentiable ang isang Mayor Vico Soto. Alam mo si Vico Soto, Marlon, kung ngayon lang na mga sinasabi mo, na nagpa-flashback ba sa isip ko, yung mga moments na nagkaroon siya ng mga press conferences na lagi siyang defensive. Lagi siyang parang palaban na hindi right on the dot kung ano yung issue may solution. Lagi siya yung susugod. Meron yan may sinugod, may kinonfront, merong ganito. Laging paatake. May nagsabi pa nga si Mayor Vico Soto yung pambansang basher ng Pilipinas. Bakit? Kasi ang pinaka-accomplishment, yung mga bumabati ko sa kanya, binabash niya. pinapahiya niya. Ito, baka mali tayo. Correct po kami. Pagka flag ceremony, pagka meron siyang irritable na kritiko niya, pinapahiya niya sa flag ceremony. Pero pag sisingilin mo na siya sa accomplishment niya, wale. O dapat ilatag na yun ni Mayor Vico kung ano ang nagawa mo sa nakalipas na 6 na taon at para naman mangarap ang tatay mo na maging presidente ka. On local level nga, hindi ka nakapag-accomplish ng napakaganda. Ano ba siya? Di ba parang may counterpart yan na SONA? Meron, yung State of the City Address. Anong mga accomplishments? Pangako pa rin. Nangangako ka pa rin. Bakit ka nangangako? Incumbent ka. Dapat yung accomplishment mo, ang nai-share mo doon. Correct, di ba? Dapat, para ka nga lang Marcos Jr. na nasa campaign mode. Nasa campaign mode ka lagi. Na Marcos Jr. nasa 3 taong ka ng panunungkulan. Hanggang ngayon, nangangako ka pa rin. Oh my God. Di ba? Yun yung so, kaya, sure kayo, di ba, na magpre-presidente. Tama ka. Ang mas presidentiable pa nga ang Mayor Baste. Tingnan natin. Sige, ano ang stand ni Mayor Vico Soto? Kung talagang Mr. Good Government siya, ano ang stand niya doon sa GAA? Alam niya yan. Graduate siya ng political science. Alam niya yan. Ano ang stand niya roon patungkol doon sa Blancong Baikan Report? Ano ang stand niya doon sa pinirmahan ng Marcos Jr. na GAA na pumirma sa kabila ng Blanco yung Bicam Sa report? PhilHealth na lang din dahil beneficiary and locals ng PhilHealth. Galing nga. Anong doon? Sino po gusto maging mayor? Wala po. Kasi baka sabihin niya may ni-endorse kami. Wala po. National. Ano lang natin to? Kasi pag presidente, di ba? Wala alilawin ko hindi ko nga kilala yung mga kandidato dyan sa Pasig. At as much as possible, alam ng mga kakilala natin, hindi ko tayo nakikialam sa local politics, hindi ko tayo nakikialam dyan. Ano lang talaga tayo, national, yun talaga. Pagdating sa local, pagka nagkaroon ng matino sa national, kahit pa paano, mahahagod yan, mahahawa.